naman sa iyo yan, ibalik mo sa bayan. Inaasahang may magsasauli pa ng pera sa gobyerno sa mga susunod na araw o susunod na taon. Bahagi ito ng tinatawag na restitution ng mga individual kasama ang mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH mula sa iligal nilang kinita sa pamamagitan halimbawa ng flood control projects. Sa kasalukuyan, nasa 241 million pesos na ang kabuuang naisauli sa pamahalaan. Unang nagsauli si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara noong November 28 na nagkakahalaga ng 110 million pesos. Sumunod ang public contractor na si Sally Santos noong December 4 ng 5 million pesos. Nagsauli rin ng 40 million pesos ang dating DPWH National Capital Region Director Gerard Opulencia noong December 16. December 19, muling nagsauli si Henry Alcantara ng 71 million pesos kaya sa kabuuan ay nasa 181 million pesos na ang naibalik ni Alcantara sa pamahalaan. Samantala, muli ring nagsauli ng 15 million pesos si Sally Santos kahapon at dahil dito, 20 million pesos na ang naisauli nito sa pamahalaan. Ang halagang naibalik sa gobyerno ay buwis ng taong bayan at pinaniniwalaang maliit pa lamang kumpara sa sinasabing ninakaw sa kaban ng bayan. Ayon sa Department of Justice o DOJ, inaasahang patuloy ang pagsasauli ng pera ng mga personalidad na partikular na isinasangkot sa maanumalyang proyekto ng flood control. Sa pahayag kamakailan ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson, nasa 79 billion pesos ang nawalang pondo ng gobyerno dahil sa flood control projects. Ang mga isinauling pera ay idinaan lahat sa DOJ pagkatapos ay tinanggap ng Bureau of Treasury na siyang pinakahuling pupuntahan ng pera. Sinaksihan ito ng Land Bank of the Philippines, Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nilinaw ng DOJ hindi garantiya na dahil nagsauli ng pera ay ligtas na sa pananagutang kriminal o posibleng kaso na kahaharapin. Sabihin man nila na maliit na halaga ito kumpara dun sa mga pag-uusapang bilyong-bilyong piso, no? Pero mas mahihina na kahit paano, paunti-unti may balik natin kaysa hintayin pa natin mawala ito. At ito'y may tago, may muldas, magastos. Sina Engineer Alcantara at Opulencia ay kasama sa qualified na maging state witness. Ang ibang nagsauli ng pera tulad ni Sally Santos ay wala pang sinabi ang DOJ kung kwalipikado na rin ba itong maging state witness. May napakalaking obligasyon din ng state witness. Magpakatotoo siya, gumanap siya bilang witness, haharap siya sa husgado, totoo yung kanyang mga sinasabi. Pag napansin natin na lumalabas at lumalabag siya sa terms and conditions ng kanyang pagpasok dun sa programa, pwedeng maging usapin yun at matanggal siya sa programa. Naniniwala ang DOJ na hindi madali ang pagsasauli ng pera lalo na doon sa mga naka-freeze ang kanilang mga account. Kaya naman inaasahan na patuloy ang proseso ng restitution. Kailangan nating unawain na meron silang mga accounts, no, like Mr. Alcantara, that are included in the freeze orders issued by the Court of Appeals. So it will really take a while before they would be able to get the money. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.